The result of the voting is as follows: 14 votes in favour, 1 vote against, 0 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Resolusyon ng UN para sa tigil putukan sa Gaza, ivineto ng Estados Unidos sa kadahilanang wala umanong binabanggit sa resolusyon para sa pagpapalaya ng mga bihag na hawak ng Hamas. Ayon sa ulat, bagamat ang US lamang ang bumoto ng hindi pabor sa resolusyon, ay nagawa pa rin itong iveto o pigilan ang nasabing resolusyon dahil ang US ay isa sa mga permanenteng miyembro ng United Nations Security Council gaya ng China, France, Russia at United Kingdom. Ganito kalakas ang impluwensya ng 5 bansang ito para sa bawat kaguluhang nagaganap sa ating mundo, dahil kahit ang US lang ang tumutol sa 15 miyembro ng konseho ay mapawawalang bisa agad ang resolusyong ito. Kaya't sa madaling salita, ang anumang resolusyon na isinusulong sa United Nations Security Council ay maaaring pigilan ng bawat permanenteng miyembro nito, kabilang na ang China. Kaya't sa madaling salita, kung ang China ay gagawa ng pagsalakay sa ibang mga bansa, gaya halimbawa ng Taiwan o Pilipinas, at gagawa ng mga resolusyon ng ilang miyembro nito upang parusahan ang China, ay madali lamang din itong maibebeto o may pawawalang bisa ng China bilang permanenteng miyembro ng Security Council. Ang United Nations Security Council ay ang pangunahing ahensya ng United Nations na tumututok sa mga isyu ng kapayapaan at seguridad, at ang mga resolusyon mula rito ay itinuturing na legally binding o may bisa sa ilalim ng internasyonal na batas, at ang mga bansa ay may obligasyong sundin ang mga ito. Kaya't kapag ang United Nations Security Council ay nagpasa ng isang resolusyon, ito ay may mga legal na epekto sa mga miyembro ng United Nations, lalo na kung ito ay tumutukoy sa mga hakbang ukol sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad, na kadalasan ng mga resolusyong ito ay kinabibilangan ng pagsusulong ng mga sanctions o military actions, kabilang na ang mga tigil putukan na kinakailangang sundin ng mga miyembrong bansa. Kaya't ang mga pambubuli na ginagawa ng China sa mga kapitbahay nito sa Asia ay hindi ganoon kadaling maparusahan sa ilalim ng United Nations Security Council, dahil kaya nilang pigilan ang anumang resolusyon na ihahain sa konsehong ito, at iyan ay malinaw sa mga bansa gaya ng Taiwan, South Korea, Japan at iba pa, kung kaya't sa bawat pambubuli sa kanila ng China ay napipilitan silang gumanti sa mga ito, dahil walang mangyayari kung panay lamang sila reklamo, gaya ng Pilipinas na idinadaan na lamang sa laway at patingin-tingin ang ginagawang pambubuli ng komunistang partido, kung kaya't namimihasa ang mga ito at hindi na makapangisda pa ng maayos ang kapwa natin mga Pilipino sa sarili nating teritoryo. Kaya't imbis na umasa sa laway at papel, ay mas maiging samahan din ang aksyon ng gobyerno ang pag-e-escort man lang sana sa ating mga mangingisdang Pilipino, dahil sa bawat pagbiyahe nito sa ating teritoryo ay umaasa silang mayroon tayong pamahalaan na nagbabantay sa ating teritoryo na kanilang masasandalan upang malaya silang makapangisda at makapag-uwi ng kabuhayan sa bawat pamilya ng mga ito. Dahil kung puro batas at laway lang ang kayang gawin ng ating gobyerno, ay hindi nito kailanman mapapalayas ang mga Chino, dahil sa usapin ng purong diplomasya ay palaging nakalalamang sila bilang permanenteng miyembro ng pangunahing sangay ng United Nations na responsable sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Kaya tanging aksyon ng ating gobyerno ang higit na kailangan ng mga Pilipino, kung saan sa bawat pambubuli ng China ay ipakita rin natin na kaya natin itong gawin sa kanila, hindi naman sa paraang gaya ng inaakala ng ilan na tayo ay makikipagyera. Halimbawa, kung babanggain tayo ng China, ay maaari namang banggain din natin sila, kung saan sa ganitong paraan ay mapangangatwiranan din natin na sila ang bumangga sa ating mga barko upang makontrol din natin ang pag-e-escalate ng gulo, at sa paraang ito ay maibibigay natin ang malinaw na mensahe sa mga Chino
na kung babanggain o iwa-water cannon nila ang ating mga barko ay gagawin at gagawin rin natin ito gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa laban sa mga barko ng mga Tsino. At sa paraang ito, ang maaaring susunod na gagawin ng China ay ang ginagawa nila sa ilang mga bansang pumapalag sa kanila, at iyan ay ang pagpapadala ng mas maraming barko kabilang na ang mga sandatang panghimpapawid nito bilang isang pananakot sa pag-asang titiklop ang mga bansang tinatakot nito. Gayunpaman kung mapapansin natin, sa kabila ng napakaraming barko at fighter jets ang ipinadadala ng China sa ilang mga bansa sa Asia, gaya ng Taiwan, Japan at South Korea, ay wala naman itong ginagawang pisikal na pag-atake laban sa kanila dahil ang unang putok mula sa China lamang ang maglalagay sa kanila sa tunay na panganib sa posibilidad na makakalaban nila ang Amerika. Kaya't kung papalag tayo sa ginagawa sa atin ng China, gaya ng pambabangga at pangwawater cannon sa ating mga barko, ay maaaring hindi na ito gagawin pa sa atin ng mga Tsino dahil sa bawat pagbangga nila ay alam nilang babanggain din natin sila. Iyan ang dahilan kung bakit mas madalang o halos hindi nang babangga ang China ng mga barko ng mga bansang pumapalag sa kanila dahil sa huli ay mangangahulugan lamang din ito ng pagkasira ng kanilang mga barko at hindi sila magtatagumpay sa ganitong klaseng pananakot sa mga kapitbahay nito. Kaya't walang magagawa ang China sa Pilipinas kung hindi ang manakot at magpadala lamang ng mas maraming barko. At dahil nga tatapatan lamang naman natin sa matalinong pamamaraan ng mga ginagawa nito, ay malinaw na sila ang unang mag-e-escalate ng gulo, at sa oras na magkamali sila na paputukan ng ating mga barko ay dito palang mauobliga ang US na direktang makialam sa laban ng mga Tsino. Iyan ang pamamaraang hindi kayang iveto ng China, kaya't iyan ay maituturing na isa sa pinakamabisang pamamaraan para pigilan sila. At bilang isang pamahalaan ng isa sa pinakamalaking bansa sa mundo, ay malabong hindi mapagtanto ng mga Tsino na wala silang mapapala kung patuloy nilang dadahasin ang mga Pilipino kung palaban na ang mga ito, dahil sa panganib ng magiging engkwentro nila sa pinagsamang puwersa ng Pilipinas, US at mga allies nito. Kaya't ang mga bansa gaya ng Japan, South Korea at kahit pa ang Taiwan na hindi formal na kaalyado ng US ay hindi kayang bulihin ng China gaya ng ginagawa nila sa ating mga barko dahil pumapalag sa kanila ang mga ito, at hindi ito mangangahulugang magkakagyera kaagad dahil sa mga posibilidad na malalagay sa alanganin ng China laban sa Amerika kung ang China ang unang magpapaputok sa giriang ito. Ayon sa iba ay ako na lang daw ang lumusob sa China dahil mukhang mas matapang ako sa tanggulan ng bansang ito. Mga komentong ang pag-iisip ay tila maihahalin tulad sa nagtataglay ng utak na gamunggo. Ang ating tanggulan ay may sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang seguridad ng mga Pilipino, at bilang mamamayan ng bansang ito ay may kalayaan tayong maghayag ng ating saloobin sa pamamahala ng ating gobyerno. Kaya't gaano man kapanganib ang misyon ng tanggulan ng bansang ito, ito ay kanilang tungkulin na sinumpaan na kailangan nilang gampanan para sa bawat Pilipino, dahil kung kaduwagan o kakulangan ng diskarte ang paiiralin ng ating gobyerno, ay mananatiling ang Pilipinas na lamang ang bansa sa mundo ang makararanas sa China na ang mismong Coast Guard ng bansa ay binabangga-bangga at winawater-water cannon lamang nila nang walang kalaban-laban. Pinalalayas ang ating mga mangingisdang Pilipino at hindi na makabalik man lang sa Skoda ang ating mga barko. Ang magagandang batas na nilagdaan kamakailan ng ating Pangulo ay walang duda na napakaganda at napakahalaga para sa ating soberanya, at ang mga batas na ito ay bunga ng pagsisikap ng ating mga mambabatas na nagsulong ng nasabing panukala. Subalit bukod sa mga mambabatas ay may tanggulan rin ang bansang ito na kinakailangang isulong ang ating karapatan base sa mga batas na inilimbag at isinulong ng Pangulo, dahil kung ang isang batas ay hindi sasamahan ng aksyon, ito ay magmimistulang ordinaryong papel lamang na walang silbi, dahil labagin man ito ng China at isulong sa United Nations ang problema. Ang anumang resolusyon na maaaring gawin laban sa China ay maaaring iveto o ipawalang bisa lamang nila
Kaya't hindi lamang papel at laway ang solusyon sa ating problema sa China, dahil kinakailangan ding samahan ito ng tapang at paninindigan sa matalinong pamamaraan, kung saan ito ay madaling nagagawa ng Japan, South Korea at kahit pa ang Taiwan, na bagamat walang formal na ugnayan sa Amerika, ay hindi ito magawang pisikal na kantiin ng China.